So mga paps, magandang araw. So ngayong araw, magpapalit tayo ng ATF ng DA64W natin. Minivan natin kasi nakita natin nung nag-check tayo ng ATF niya, sobrang itim na ng oil ng ATF natin. So ang kailangan nating mga gamit, ito. Bumili ako sa Shopee ng Zik ATF3. Ito yung gamit ko. Mula engine oil hanggang differential oil. Ito, ATF naman. Zik yung gamit ko. Ito yung gamit ko, ATF3. Pwede naman siya sa Dextron 3. Ito yun siya equivalent ng Dextron 3 sa kanila. Yung Zik ATF3. So, kailangan natin ng beta gray para sa gasket. Ito naman, number 10 para sa mga tornilyo na sa ilalim. Ito din para sa drainage niya. ATF drainage niya, numero 14. Kailangan natin ito. So, kailangan din natin ng gasket. Nabili ko din to sa Shopee. So, lahat nabili ko sa Shopee. Kailangan natin gamit. So, samahan nyo ako mga paps. Magpapalit tayo ng transmission fluid ng minivan natin. Ito na mga paps sa ilalim ng minivan natin. So, ito yung ATF pan niya. So, dito tayo magbabawas ng oil. Ito ganda. Ito sa ilalim niya. Itong nut na to. Numero 14 ito siya. So, may mga nuts pa yan dyan. Mga maliliit. Ito yung number 10. Ito maliliit. Ito naman number 14. Diyan tayo magbabawas muna ng ATF bago natin tanggalin to dito. Ito sa mga nuts niya. Yung mga paps, malinaw pa doon tingnan, suman nyo lang ako tingnan sa dipstick, pero pagdating dito, sobrang itim mo. Parang may latak na siya. Buti na lang talaga napansin ko. Pantayin lang natin paps na maubos yan. Tapos bababa na tatanggalin natin yung mga tornilyo dyan sa taas. So may baba natin, malinisan natin yung oil pan. Kita natin yan kung ano na yung status sa ilalim. Grabe. Sobrang itim mo. A few moments later. So ayan mga paps, humina na yung tulo. So unti-unti na natin tanggalin yung mga tornilyo dito. A few moments later. Ito yung filter niya paps. Ito na yung status niya. Sobrang itim na ng oil niya. So tatanggalin natin yung filter.
Okay, ito na nga. May oil pa nga naiwan. Ito may seal to dito. Baka masali nyo. Ito, may seal yan dito na iwan. Tanggalin lang natin ito. Dito yan nakalagay. Diyan. Para hindi masipsip ng hindi makasipsip ng dumi. So, kailangan to. Ingatan lang natin. Yan, dyan yung nakalagay. Yan, yung seal niya. Punas-punasan lang natin to dito. Wala yung mga dumi-dumi. Punasan lang natin. Wala yung mga tira-tirang oil dito, mga dumi. Punasan lang natin ng malinis na basahan. So, itong mga ganito, Paps, kung kaya namang i-DIY nyo, i-DIY nyo na lang. Huwag lang kayo matakot talaga magbaklas. Para kung nagtitipid kayo at may kaalaman din kayo na makukuha, experience. So, mas mabuting i-DIY nyo na lang para makatipid kayo. Madali lang man to. YouTube lang, bago tingnan, research lang muna sa YouTube kung paano. Marami naman tutorial dyan sa YouTube. Paano magbaklas ng ganito, ganyan. So, kung nahirapan kayo, picturean nyo muna bago tanggalin. Para may reference kayo sakaling makalimutan nyo. Huwag lang talagang matakot magbaklas. Yan lang yan. Para kung makatipid kayo at saka karoon kayo na ngayon experience din sa unit nyo, mas mabuting alam natin yung pasikot-sikot ng unit natin para in case na magkabiglaan, may emergency, nandyan kayo sa kawalan, alam nyo paano tirahin sakali man yung unit natin. Kayang-kaya naman i-DIY natin. I-DIY na lang natin. Pero yung mga komplikado na talaga na mga sira o maintenance na wala kayong tools, tapos hindi na kayang i-DIY, so doon na tayong punta sa mga trusted na mechanic natin. Makikita nyo puti ito na tissue paper. So makita nyo yung gaano kadumi na. Kita nyo naman sobrang itim na, nawala na yung kulay ng transmission oil na mapula-pula o mapink-pink. Duming-dumi na. Ito siya. Ganito ka-itim. Itim na. Malayong malayo sa oil na yung kagagaling lang sa bote. Ganito ka-itim yung transmission oil natin. So yung mga unit nyo, Paps, mas mabuting ibaba nyo na lang, tignan nyo para makasigurado talaga. Sobrang itim. Yan, may tsura. Parang ata na ng pusit. Transmission oil pa ba yan? Ito naman dito sa pan nya. Ito yun o. Okay, dumikit. Ito yung itsura ng magnet na sa ilalim. Sobrang itim na. Ito yung pangalawa. Parang ata na ng pusit.
Ayun na Paps, nalinis na natin yung oil pan. So, transmission pan pala. So ito na siya. Mula sa sobrang itim kanina, ito na siya, malinis na. Then ibalik na din natin yung goma niya dito. Yan. Tapos yung dalawang magnet niya, malinis na rin yung dalawa. Yan. Malinis na rin. So, ilalagay na natin yung Paps, ah yung gasket niya mamaya para may akyat na natin dun sa may balik na natin dun sa lagayan niya. So, ayan na Paps. Yung ginamit ko pala dito, yung ito lang. Panglinis, special tissue lang ginamit ko. Hindi ko na ginamit hindi ko na hinugasan. So, ito din. Yung throttle body cleaner. Yung ginamit ko dito sa yung strainer niya. Yung filter niya kasi para mabugahan yung mga dumi-dumi sa ilalim sa pressure niya. So, yun lang naman yung mga ginamit ko. So, maglalagay na tayo ng gasket. So, tabayan na lang Paps. So ito na mga Paps, no. Tapos na natin may lagay yung gasket dun sa yung may balik yung itip pan niya, oil pan niya sa ilalim, transmission pan pala. So tapos na natin may lagay yung transmission pan sa ilalim. So naikabit na natin lahat ng mga tornilyo. So ito na, maglalagay na tayo ng ah, transmission oil. So bali tatansyahin natin, sukatin natin mamaya hanggang dito banda sa may dipstick niya dito, hanggang dito natin lalagay yung sa may groove niya dito. Yan. Ito yung gagamitin natin, gagamit ko zik. So lalagyan natin kunti.
naubos natin 1 litro, dadagdagan natin ng isa pa. Dadagdagan pa natin ng higit kalahati dito, tapos susukatin natin kung hanggang saan naaabot. So kalahati lang muna ilalagay natin, 500 ml. Ayun. So, pababa pa. Dagdagan pa natin konti. So, tapos ngayon, susukatin natin. Bali na ilagay natin 2.5 liters. So, susukatin muna natin. Hanggang ano ba siya, so tinisin muna natin para natin sure. Sukatin natin ulit. So hanggang dito na siya sa taas, paps. Sa taas konti ng dito. So, kupain mo natin saglit. So hanggang dito siya, konti. Taas konti. So pandarin muna natin. Para malaman talaga natin yung mga 5 minutes. Sukatin natin ulit. So, dito talaga siya sa taas. So, pandarin muna natin siya para makita talaga natin yung totoong sukat. Pandarin muna natin hanggang mawala yung cold engine indicator. Tapos, sukatin natin ulit.
So, paandarin muna natin. Tapos magsusukat tayo ulit. Tapos mawala yung cold engine indicator niya. So, meron pa. So, antayin lang natin na mawala yung cold engine indicator niya. Tapos magsusukat tayo ulit. So, ang oras natin is 11:20. Oras natin is 11:20. So, ang oras natin is 11:20. So, makita. So, antayin lang natin mga ilang minutes na. So, ikakambyo natin to, Paps, para malagyan ng laman yung sa ilalim niya para makapag-circulate yung PTF niya. Ilalagay natin sa mga i-engage natin siya. Reverse, neutral, drive, second gear, low gear, balik na naman sa second gear, drive, neutral, reverse, park. So yan na, Paps, nawala na yung cold engine indicator niya. So titignan na natin yung kung hanggang sana yung coil niya. So nilinisin muna natin.
bumaba yun sa cold. Hindi sa cold yung oil niya. Dito saan tayo na natin mag-hot. So, andito pa rin sa cold indicator yung oil niya. So, dapat siya, pag mag-hot na siya, pag nasa maximum operating temperature niya, dapat nandito siya sa gitna ng dalawang butas o dito sa butas na to, pangalawang butas o pangatlong butas pala. So, dapat hanggang dito siya pag mainit na siya. So, hindi dapat siya lalagpas dito. So, test drive muna natin to siya hanggang sa uminit yung makina niya.